Welcome to Donmar TV News Channel. Inihayag po ni Pangulong Rodrigo Duterte na isang work in progress ang demokrasya sa Pilipinas. Pero sinabi ho ng Pangulo sa kanyang intervention sa Virtual Summit for Democracy na inorganisa ng US na nananatiling malaya ang bansa. Ipinunto niya na bagamat kinokonsidera ang Pilipinas bilang oldest democracy in Asia ay hindi perpekto ang governance nito. Ipinaliwanag niya na patuloy na nagiging hamon ng korupsyon, kahirapan, kapayapaan at kaayusan sa Pilipinas. Sinabi ho ng Pangulo na pinapahina ng mga ito ang mga institusyon at napagkakaitan rin ang maraming Pilipino ng democratic agencies. Thank the United States for convening this summit for democracy at a time when the world faces great challenges. These challenges call for a close examination of our democratic institutions, while holding fast to the values and principles we have sworn to uphold. The Philippines was the first republic in Asia, and the inspiration of all Asian struggles for independence. Today, we have a vibrant democracy and an open and diverse society. Freedom of expression and of the press are fully enjoyed, and the regular transfer of power is guaranteed through free and honest elections. While we are the oldest democracy in Asia, our system of governance is not perfect. Corruption, poverty, and peace and other issues have always been and continue to be our major challenges. They weaken our institutions and deprive many Filipinos of democratic agencies. A democracy needs peace to survive and progress to be sustainable. When I was elected president, I pledged meaningful change. I aspired for a government that really works for the Filipino people, especially the poor and the marginalized. Hard but necessary reforms needed to be made. Deep wounds of divisions needed to be healed, and stark inequalities needed to be redressed. All difficult undertakings, but we did what we could and should. My government worked to give the Filipino people the basic means to lead a life of dignity. This entails creating jobs, safeguarding peace and security, and instituting social safety nets. We have made significant headways, especially in economic expansion, but COVID-19 struck and reversed many of our hard-earned gains. My government also sought to broaden democratic participation through federalism, but my constitutional project did not get Congress support. So be it. I respect the separation of powers vital to democracy. In the remaining months of my term, we will forge ahead with reforms ensuring that no one is left behind as my country recovers from pandemic. I am proud to be at this summit for democracy to tell you about the Philippine experience. Philippine democracy is indeed work in progress, but the Filipino is free. The Philippines is free. I stepped down in June 2022. The work of our imperfect democracy will certainly continue. My administrations will ensure an honest, peaceful, credible, and free elections in May. It will be my highest honor to turn over the reins of power to my successor, knowing that in the exercise of my mandate, I did my best to serve the Filipino nation. Ang mga taga-Rizal ang binisita ng BBM Sara Unity Team ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos Jr. at Vice Presidential Aspirant Sara Duterte Carpio. Mainit ang pagtanggap sa kanila. Sinimulan sa meet and greet sa Antipolo City kung saan puno ang venue. Dumalo rin ang ilang senatoriables na sina Atty. Harry Roque at Jinggoy Estrada. Pagkatapos ay nag-motorcade ang magtandem. Ang role ko po o ang task ko po ay ang pagbabayad sa inyo ng matapat na serbisyo sa ating bansa. Kami ay nagkakasundo
Ito ang nakakagulat. Viral ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang kumpirmadong opisyal ng pinili ni Tony Gonzaga at ng kanyang husband na walang iba kundi si Direk Paul na suporta at endorso ang dating senador si Bongbong Marcos sa pagkapangulo sa darating na 2022 national election, at ang presidential daughter naman na si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio sa pagka-vice presidente ng Republika ng Pilipinas. Ito ang mainit na balitang pinuputakti ngayon ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan, at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinayang at komento sa mundo ng social media. Mainit ang pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang opisyal ng pinili ni Tony Gonzaga at ng kanyang husband na walang iba kundi si Direk Paul na suportahan at i-endorso di umano nila ang dating senador si Bongbong Marcos Jr. sa pagtakbo nito sa pagkapangulo ng Republika ng Pilipinas, at ang presidential daughter naman na si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio sa pagtakbo nito sa pagka-vice presidente ng Republika ng Pilipinas. Ito nga ay matapos mamatan sa isang caravan ng Marcos Sara tandem kung saan nakita di mo nila si Direk Paul na nasa likod ng dating senador si Bongbong Marcos Jr. na tila ba ito ay nagpapakita ng kanyang pagsuporta sa dating senador si Bongbong Marcos, at ayon nga di mo sa marami sa ating mga kababayan ay kahit sobrang dami daw talagang issue ang binabato sa dating senador si Bongbong Marcos ay tila wala daw talagang pakialam si Tony Gonzaga at ang kanyang husband na walang iba kundi si Direk Paul, at ang kanila daw talagang susuportahan at i-endorso ang dating senador si Bongbong Marcos Jr. sa pagtakbo nito sa pagkapangulo ng Republika ng Pilipinas, at ang presidential daughter naman na si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio sa pagtakbo nito sa pagka-vice presidente ng Republika ng Pilipinas. Matatandaan kamakailan lamang na naging viral naging interview ni Tony Gonzaga sa dating senador si Bongbong Marcos, kasi nga ay ayon nga sa mga anti-Marcos ay hindi naman daw talaga maging fair ang naging panayam ni Tony Gonzaga sa dating senador, kasi nga ay nagmukha daw di mo mabait at deserving na maging pangulo ng Republika ng Pilipinas ang dating senador na si Bongbong Marcos Jr. sa naging interview nito sa dating senador na si Bongbong Marcos. Dahil nga di mo na dito ay hindi na napigilan ni Tony Gonzaga ang kanyang sarili na maglabas ng kanyang hinayang at komento sa mundo ng social media, at ayon nga di mo sa kanya ay wala naman daw masama kung isa ang dating senador si Bongbong Marcos sa kanyang mga i-interviewin, dahil mabuting tao naman daw si Bongbong Marcos, at isa pa daw ay hindi lang naman daw ang dating senador si Bongbong Marcos Jr. ang kanyang planong interviewin, pati na din ang mga ibang politikong naghahalak na tumakbong pangulo ng Republika ng Pilipinas sa darating na 2022 national election. Kaya naman dito ay shut up na nga lang daw ang mga anti-Marcos, kasi kahit anong gawin pa di mo nila ay talagang malamang mas marami pa rin ang naniniwala at sumusuporta sa dating senador si Bongbong Marcos Jr. at mas lalong madami din ang kumakampi sa sumusuporta sa kilalang aktres ng ABS-CBN na walang iba kundi si Tony Gonzaga. Matapos ang lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan, at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinayang at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, "Naku naman, I am super happy na susuporta at i-endorse na ni Tony and Paul si Bongbong Marcos sa darating na halalan, kasi ang pagsuporta ng dalawang ito kay Bongbong Marcos ay siyang patunay na talagang marami na sa ating mga kababayan ngayon, hindi lang ako ang mulat sa katotohanan at gusto na ng tunay na pagtotoong pagbabago, kundi halos lahat ng mga Pilipino na maging si Tony Gonzaga at Direk Paul. Kaya naman ay payo ko sa ibang mga presidentiables na huwag nyo na lang talagang ituloy ang inyong pagtakbong pangulo sa darating na halalan, kasi mag-aaksaya lamang kayo ng inyong pera, pagod at panahon, kasi hindi naman talaga kayo mananalo kasi hindi naman kayo iboboto at hindi namin kayo susuportahan sa darating na halalan. Pero kung ipagpipilitan talaga ninyo ang inyong mga sarili na tumakbo sa pagkapangulo, ay handa na lamang ninyo ang inyong sarili, kasi nga ay matitikman na ninyo ang sakit ng pagkatalo sa darating na halalan. Hashtag Tony Paul is great, hashtag Bongbong Marcos Sara for the win." Ayon naman kay Mel Amigable, "Tama ka Direk, kasi ang pinag-uusapan dito ay bayan natin. Kung hindi tayo kikilos, sino pa ang mga magmamalasakit dito para maayos at mapabuti ang taong bayan at ang bansa? Mabuhay ka Direk Paul, mabuhay ang BBM Sara
tandem, mabuhay ang mga vloggers, mabuhay ang Pilipinas, Bongbong Marcos Sara 2022. And sa naging komento na ito ng marami sa ating mga kababayan ay kumpirmadong gusto nga di mo nila narinig ng balita kung saan ay kumpirmadong sosuporta na di mo nila si Direk Paul maging ang kanyang muting may bahay na walang iba kundi si Tony Gonzaga ang pagtakbong pangulo ng dating senador na si Bongbong Marcos Jr. sa darating na 2022 national election, maging ang presidential daughter naman na si Davao City Mayor ni Sara Duterte Carpio sa pagtakbo dito sa pagka-vice-presidente ng Republika ng Pilipinas. Ayon pa din mo sa marami sa ating mga kababayan na yun naman daw talaga ang dapat na gawin hindi lamang ni Tony Gonzaga at Direk Paul, maging lahat ng mga Pilipino naghahangad at tunay na pagbabago sa ating mahal na bayan ang suporta ng hindi na dating senador na si Bongbong Marcos sa pagkapangulo ng Republika ng Pilipinas. Kasi ayon din mo sa marami sa ating mga kababayan ay wala naman daw ibang presidentiables ang karapat dapat na maging susunod na pangulo ng ating mahal na bayan kundi ang dating senador na si Bongbong Marcos Jr. lamang, kasi siya lang naman daw nag-iisang politikong nagtataglay ng mga katangiang dapat taglay na maging susunod na pangulo ng ating mahal na bayan, at yun ay matapang, matalino at may tunay na pagmamahal sa ating mahal na bayan. Kaya naman payo ng marami sa ating mga kababayan ay wag na lamang daw talagang ituloy ng ibang mga presidentiable sa kanilang planong pagtakbong pangulo sa darating na 2022 national election, kasi nga ay mag-aaksaya lamang sila ng kanilang pagod, panahon at pera, kasi nga hindi naman daw talaga sila mananalo, kasi nga ay matagal daw di mo nung mulat ang marami sa ating mga kababayan at matagal di mo nilang kilala kung anong klaseng pagkatao meron ito mga politikong ito, at yun daw di mo rin hindi dapat pagkatiwalaan na maging susunod na pangulo ng ating mahal na bayan. Pero kung ipagpipilitan daw talaga ng mga ito ang kanilang kagustuhan tumakbong pangulo ng Republika ng Pilipinas, ay ihanda na lamang daw di mo nila ang kanilang sarili, kasi nga ay matitikman na di mo nila ang sakit ng kanilang pagkatalo sa darating na 2022 national election, kasi ngayon pa lamang daw ay kinukumpirma na ng marami sa ating mga kababayan na alam na di mo nila kung sino ang kanilang sosuporta at iboboto sa darating na 2022 national election, at yun ay walang iba kundi ang dating senador si Bongbong Marcos sa pagkapangulo ng ating mahal na bayan, at ang presidential daughter naman na si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio sa pagka-vice-presidente ng Republika ng Pilipinas.